Tinanggap ng milyonaryong foreigner ang Pinay na namasukan sa kanya bilang kasambahay. Pero hindi niya akalain na kapatid niya pala ito. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay puklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Aking Kapatid. Labis ang pagdadalamhati ni Travis sa pagkawala ng kanyang ina. Ngayon, siya na lamang at ang ama niya ang magkasama sa iisang bubong. Pero kahit na ganoon, kahit kasama pa niyang ama ay paharap pa rin siyang nag-iisa. Hindi kasi sila masyadong malapit sa isa't isa dahil kahit noon pa mang buo pa sila'y madalang lang umuuwi ang ama sa kanilang bahay. At mas pinagtutuunan ng panahon ang kanyang trabaho. Minsan nga'y kahit nasa bahay nila ito'y nakatuon pa rin ito sa laptop at hindi nila masyadong nakakausap. Kaya ngayon, ramdam ni Travis ang kalungkutan sa pagpanaw ng ina. Travis, ikinalulungkot ko ang pagkawala ng mami mo. Saad ng isa sa mga kakilala niyang si Calvin. Tumango naman ang binata bilang tugon. Ano nang plano mo ngayon? Sasama ka pa rin ba sa amin mamaya? Ang tinutukoy nito ay ang pag-hike nila kasama ang buong barkada. Napagplanuhan na kasi nila iyon. Pero dahil sa hindi inaasahang pangyayari sa buhay ni Travis ay tumanggi siya. Sa susunod na lang siguro ako sasama, Calvin, kapag medyo maayos na ako. Tiyak kong kakailangan din ni Dad ang tulong ko sa pagliligpit ng mga gamit ni Ma'am. O sige, mauna na kami ha. Tawagan mo na lang kami kung kailangan mo ng kasama o kausap. Salamat, Calvin. Mag-iingat kayo doon. Malungkot niyang pinagmasdan ang papalayong kaibigan saka huminga ng malalim. Travis, tara na, may trabaho pa ako. Rinig niyang tawag ng kanyang ama na nasa loob ng kotse nito. Dagli namang pumasok doon si Travis at hindi na umimik. Ihahatid na lang kita sa bahay at aalis na ako kaagad. Ikaw nang bahalang magligpit sa mga gamit ng mami mo dun sa bahay Kailangan ko nang pumunta sa trabaho. Nangunot ang kanyang noo sa narinig saka napatingin sa ama. Dad, hindi mo ba talaga kayang iwanan muna ng isang araw ang trabaho niyo? Ilaan mo naman sana kay Ma'am ang araw na to. Bakit parang kahit sa huling hangganan niya may kahati pa rin siya sa oras mo? Tigilan mo yung kadramahan mo, Travis. Hindi yan makakatulong para kumita tayo ng pera. At dapat, ngayon na wala ng mami mo, mas kailangan mong matuto. Pasikretong naikuyom ni Travis ang kanyang kamao. Naiinis siya ama ng mga sandaling iyon. 15 anyos pa lang siya pero ang dami ng kailangang matutunan. Pero hindi naman siya nagreklamo dahil noon pa man alam niya na ang tumayo sa sariling mga paa. Iyon kasi ang madalas na sinasabi ng kanyang ina noong hindi pa ito namayapa. Na kailangan niyang matuto dahil hindi habang buhay nasa likod nila lagi ang kanilang mga magulang. Pagdating sa bahay ay dire-diretso na sa pagbaba si Travis. Wala siyang imik, ganoon din ng ama at pinaharurot na muli ang sasakyan. Pagpasok ng binata sa bahay ay sumalubong agad sa kanya ang nakabibinging katahimikan. Ramdam niya agad ang kalungkutan sa paligid. Ngunit wala nang luhang tumulo sa mga mata niya ng sandaling iyon. Marahil ay ubos na dahil ilang araw din siyang umiiyak. Dumiretso sa silid ng kanyang mga magulang. At nakita niya agad ang solong larawan ng ina na may matamis na ngiti pa. Ma'am, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang buhay ko nang wala ka. Lagi mong sinasabi sa akin na maghanda kapag dumating na ang araw na to. Pero bakit parang hindi pa rin ako handa? Ngayon pa lang, ramdam ko ng labis na kalungkutan.
Pakiramdam ko wala akong karamay, wala akong kakampi. Emosyonal na wika niya habang hawak-hawak ang larawan ng ina. Ilang minuto din siyang nakatulala sa kanyang pwesto. At nang medyo maayos ng kanyang sistema ay doon na niya inumpisahan ang pagliligpit sa mga gamit ng kanyang ina. Nakasanayan na kasi nila doon na kapag may namamatay na miyembro ng pamilya, kailangang iligpit agad ang mga naiwang gamit o kahit anumang mga gamit na magpapaalala sa taong yumao. Maski ang mga kaibigan o kakilala ni Travis ay ganoon din ang ginagawa. Niligpit niya ang lahat ng mga gamit ng ina. Pero may isa siyang tinago. At iyon ay ang solong litrato nito dahil balak niyang ilagay iyon sa kanyang silid. Wala siyang planong kalimutan ang imahe ng ina. Lumipas ang mga araw at sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Hindi na rin masyadong umuuwi ang ama sa bahay nila. Kung umuuwi man, hindi na nagtatagal at umaalis din kaagad. Kahit naman hindi na sila nag-uusap ng ama, ay patuloy pa rin ang pagbibigay nito ng pera sa kanya, na siyang nagagamit niya sa araw-araw. Pero ilang buwan lang ang nakakalipas nang may dalhing isang babaeng ama sa kanilang tahanan. At ipinakilala niya ito bilang nobya niya. Siya ang anak ko, si Travis. Travis, si Lisa. Pagpapakilala nito sa dalawa. Hi Travis, ako ang nobya ng dad mo. Hello Lisa. Tugon niya naman dito. Kahit hindi niya gustong kausapin at harapin ng babae ay wala siyang magagawa. May respeto pa rin naman siya dito kahit papaano. Doon na rin ito naghapunan at nagsabay na silang tatlo. Dooy maraming sinabi ang daddy niya patungkol sa mga magagandang katangian ng nobya nitong si Lisa. Pero kahit isa ay hindi nagka-interes doon si Travis. Panay lang ang tango niya na para bang nakikinig at interesado sa mga sinasabi ng ama. Hanggang sa mapatigil siya sa pagmuya ng pagkain nang may sabihin ng ama na labis niyang ikinagulat. Ikakasal na kami ni Lisa, Travis. Dad, wala pang 1 taon magmula nang mamatay si Ma'am. Mataas na ang tono ng boses niya ng mga sandaling iyon, kaya nagtiimbagang ang kanyang ama. Wala kang karapatan na pagtaasan ako ng boses sa harapan mismo ng mapapangasawa ko, Travis. Ngunit imbis na sumagot ay tumayo lang ang binata mula sa kanyang kinauupuan at tinalikuran na ang dalawa. Dali-dali siyang nagtungo sa kanyang silid na agad rin namang sinundan ng kanyang ama. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, ha? Bakit ka umakto ng ganyan? Ipagpipilitan mo pa rin bang mami mo? Wala na siya, Travis. Wala na nga, Dad. At hindi naman kita pinipigilang magkanobya o maikasal sa iba. Pero ang hindi ko lang matanggap, yung ikakasal ka na agad sa kanya. Wala pang 1 taon si Ma'am. Isa pa ngayon ko lang siya nakilala at nakita. Bakit? Hiningi ko bang permiso mo? Ang sinabi ko, ikakasal na kami ni Lisa. Wala akong sinabi kung okay lang ba sa'yo na ikasal kami ni Lisa para magbigay ka ng sarili mong opinyon. Pero Dad, hindi na natin pwedeng ipilit ang mga bagay na hindi na maaari, Travis. Wala na ang mami mo, kaya huwag na tayong mag-focus sa kanya. Ngayon, bumalik ka sa baba at humingi ka ng tawad kay Lisa sa hindi mo magandang asal. Talaga, Dad? Seryoso ka? Seryoso ako, Travis. Hindi magandang pinakita mo kay Lisa kanina. Magiging parte na siya ng pamilya natin, kaya sa ayaw at sa gusto mo, bababa ka ngayon at hihingi ka ng tawad sa kanya. Yun lang ba? Sige! Padabog siyang muli bumaba at nilapitan si Lisa para makahingi ng tawad. At akmala sana siyang babalik sa kanyang silid nang magsalita muli ang ama. Maupo ka, tapusin mong pagkain mo. Busog na ako, Dad. Pagtanggi niya dito. Busog? Hindi mo nga masyadong nagalaw ang pagkain mo tapos sasabihin mo sa akin na busog ka na. Maupo ka dyan. At hindi ka aalis hanggat hindi pa natatapos ang lahat kumain. Mag-uusap din tayo sa plano naming pagpapakasal ni Lisa. Wala nang nagawa si Travis kundi ang maupo uli.
Naikuyong pa niya ang kamao sa ilalim ng mesa dahil sa inis niya ng mga sandaling iyon. At nang makabalik na rin ang kaibigan niyang si Calvin galing sa isang linggong pag-hike nito, ay doon na sinabi ng binata ang plano ng amang pagpapakasal sa bago nitong nobya. Travis, wala namang masama dun eh. Basta't masaya lang ang dad mo, okay na yun. Wala naman akong kontra dun, Calvin. Pero yung katotohanan ng hindi man lang niya pinaabot ng 1 taon bago siya magdesisyong magpakasal sa iba, di ba? Yaan mo na siya. Kanya na yun. Baka paraan din niya yun para makalimot sa mami mo, di ba? Ayos na yan, wag ka na lang kumontra. Mabait naman kaya yung Lisa. Hindi ko alam. Baka mabait lang sa umpisa. Natawa naman si Calvin sa tinura ng kaibigan. Ano ka ba? Wag mo na nga lang masyadong pinoproblema ang mga desisyon sa buhay ng dad mo. Mas pagtuunan mo na lang ng pansin ang sarili mong buhay. Sa sinabi ng kaibigan ay doon na nga nakapag-isip-isip si Travis, kaya iyon naman agad ang kanyang ginawa. Hindi niya napinigilan ang kagustuhan ng ama na magpakasal sa nobya nitong si Lisa. At ng araw ng kasal nila ay doon na sinabi ng kanyang ama na sila ay bubukod na ng bahay. Inaasahan na rin ni Travis iyon, kaya hindi na siya masyadong nabigla. At ngayon nga'y mag-isa na siya sa bahay nila. Noong una ay patuloy pa rin ang pagbibigay ng pera ng kanyang ama. Pero nang magkaanak na ang asawa nitong si Lisa ay doon na rin natigil ang pagbibigay ng ama at ang pagsuporta sa kanyang pag-aaral. Hindi na rin naman siya nagreklamo at nagpunta sa tinitirhan nito para manghingi ng pera dahil nahihiya siya. Baka ang asawa pa nitong humarap sa kanya at tarat-tarayan siya. Kaya mas minabuti niyang hindi na lamang lumapit pa dito. Anong gagawin mo ngayon? Titigil ka ba sa pag-aaral mo, Travis? Tanong sa kanya ni Calvin isang araw nang magkita sila. Di ko rin alam, Calvin eh. Pero pagsisikapan ko na hindi. Di ako pwedeng tumigil sa pag-aaral. Ayokong isipin ni Dad na hindi ko kayang pagsikapan ng lahat ng gusto at pangarap ko. Lunukin mo na lang kasi ang pride mo. Travis, tas puntahan mo ang daddy mo. Gusto mo bang samahan kita? Wag na. Ayokong magmakaawa sa harap niya. May ibang pamilya na siya ngayon at tiyak kong masaya na siya dahil nakalimutan niya na nga ako eh. Hindi na siya nagpupunta dito sa bahay at di na rin kami nagkakausap. Ako na lang ang gagawa ng paraan para mapag-aral ang sarili ko. Anong gagawin mong paraan? Magtatrabaho ka. Oo, maghahanap ako ng pwedeng mapag-part-timean. Kailangan kong kumita ng sariling pera. At iyon na nga ang ginawa ni Travis. Sa edad na 15 anyos ay agad siyang natangkap sa isang shop na hindi naman ganoon kalakihan. Nagsikap siya at kumayod para mapag-aral niya ang kanyang sarili. Isang Phil-Am si Travis, o Filipino-American. Pinay ang yumao niyang ina na si Alma at ang ama niya naman ay isang Amerikano. Lumakit nagkamalay siya sa Amerika at hindi na bago sa kanya ang makakita ng mga kaedad niyang kumakayod na rin at binubuhay ang mga sarili. Ganoon ang kadalasang makikita ng ibang pamilya sa Amerika. May iba nga na kapag tumuntong na ng 18 anyos o nasa tamang edad ka na kailangan mo ng bumukod. Ibang-iba sa nakasanayan sa Pilipinas na umabot na sa puntong kahit umabot na sa 30 anyos ay nasa poder pa rin ng mga magulang at ang mga ito pa rin ang nagpapalamon. May iba pa nga na kahit may mga pamilya na ayaw pa rin magsarili at nananatili pa rin palamunin. Kapag ang iba naman ang pasasabihin, lalo na kapag nalaman nilang laking Amerika ay mayaman at maganda na agad ang buhay. Pero hindi nila alam na sa likod ng mga paniniwalang iyon ay ang katotohanang naghihirap at nagsisikap din ang mga taong nakatira doon. Tulad na lamang ni Travis. Hindi naging madali ang buhay niya simula nang magtrabaho siya sa shop. Tuwing bakanting oras niya ay kailangan niyang tiisin ang pagod para makapag-duty at makapagtrabaho. Dahil kung mas uunahin niya ang pagod na nararamdaman ay wala siyang pera. Wala siyang pagkain at wala siyang babaunin sa eskwela.
Noong unay hindi niya pa masyadong alam kung paano niya babalansehin ang oras niya sa pag-aaral at pagtatrabaho. Pero kalaunay nasanay na rin siya sa araw-araw niyang ginagawa. Tumagal din siya ng ilang taon sa shop na iyon. At lumipat lang ng trabaho nang magkolehiyo na siya. Hindi niya tinigil ang kanyang pagtatrabaho. Doon na rin niya nakilala ang dalagang si Cindy na isa ding Pinay. Nagtatrabaho din kasi ang dalaga sa isang kainan kung saan siya lumipat ng trabaho. Naging magkaibigan sila at naging malapit na nga sa isa't isa. Mas kinilala pa nila ang kanilang sarili at doon na pag-alaman ni Travis na hindi rin nagawang makatungtong ni Cindy sa kolehiyo dahil kailangan niyang mag-abroad para makatulong sa kanyang mga magulang. Mabuti ka pa nga eh. Kahit alam kong hirap na hirap ka na, nakakapag-aral ka pa rin. Nagagawan mo pa rin ng paraan na abutin ang mga pangarap mo. Saad ni Cindy. Naniniwala kasi ako, Cindy, na kapag gusto mo, laging may paraan. Tsaka diba sabi mo, 4 na taon ka na dito. Tiyak na kapag ipon ka na at pwede ka nang umuwi para mag-aral ulit. Nako, ang sarap namang marinig yan, Travis. Pero hindi eh. Ang dami kong obligasyon lalo na sa pamilya ko. Alam mo ba, katulad mo, sekundarya din ako nang magsimula ako magtrabaho. Para matustusan hindi lang ang pag-aaral ko, kundi pati na rin ang pangangailangan ng pamilya ko. Pero hindi pa rin talaga sumasapat eh. Kaya nang makapagtapos ako ng sekundarya, nagpasya na akong pumunta dito. Pero ang akala nila ay masarap ang buhay ko dito, ang hindi nila alam sobrang hirap. Kulang na lang di ako matulog para lang may maipadala ko agad sa tuwing tatawag sila para manghingi. Kuwento ni Cindy sa binata. Talaga ba? Pwede ka namang humindi eh. Naku, hindi ako pwedeng humindi sa kanila, Travis. Dahil kapag humindi ako, madamot na agad ako. Pero minsan, alam mo, nakakaramdam na rin ako ng pagod eh. Paulit-ulit na lang kasi. Okay lang sana kung sina mama at papa lang ang binubuhay ko. Kaso, pati mga kapatid ko na may mga pamilya na, sa akin pa rin lahat nakaasa. Masakit pa, kapag tumatanggi ako, sina mama mismo ang nagsasabi sa akin na sige daw, bigyan ko raw sila. Kasi kaunting halaga lang naman daw ang hinihingi nila. Hindi nila alam na ang kaunting halagang yon, dugot pawis ko nang nilalaban ko. Kitang-kita ni Travis ang panggigilid sa mga mata ni Cindy, kaya doon na siya naawa dito. Hayaan mo, aayon din sa'yo ang panahon, Cindy. May mga pagkatulad pala tayo ng kwento. Ang kaibahan lang, nagsusumikap ako para sa pangarap ko. Ikaw naman, nagsusumikap para sa luho at ibang pangangailangan ng pamilya mo. Alam mo, Travis, akala ko talaga noon, ang mga laking Amerika at dito na nakatira ay mga mayayaman. Yun kasi ang paniniwala namin dun sa Pilipinas eh. Pero sa nakikita ko sa'yo ngayon, iba pala. Naghihirap pala talaga kayo dito bago kayo naging mayaman. Talaga? Yan ang paniniwala niyo doon? Oo, basta foreigner, maraming pera daw at mayaman. Pero hindi nila alam, nagtatrabaho ka lang din ng patas para makapag-survive sa buhay, 'di ba? Pero Travis, totoo talaga yung sinabi mo na may dugo kang Pinoy? Oo, Pinay ang mami ko. Ang dad ko ang Amerikano. May dugo akong Pinoy. Di ba halata? Pagbibiro pa niya. Kumunot naman ang noo ng dalaga habang nakatitig sa binatang kaharap niya. Kung titingnan kasing mabuti si Travis ay hindi mo talaga mahahalata na may dugong Pinoy ito dahil Amerikanong postura nito. Kanina pa kita tinitingnan dito, pero talagang wala akong makitang Pinoy na katangian sa'yo eh. Talaga ba? Pero ganun talaga. Pero may dugo talaga akong Pinoy ha. Kaya pala malapit ako sa'yo dahil Pinay ka. Masaya ba dun sa Pilipinas? Oo naman no, lalo ng mga chismosang kapitbahay na ginagawa ng almusalang chismis. Tsaka nagiging giraffe din sila, lalo na kapag nakakakita sila ng dalagang may dinadalang lalaki sa bahay. Pero ang totoo, kamag-anak lang naman pala. Talaga? Bakit nila ginagawa yun? Wala. Gusto lang nila. Sa ganoong paraan sila masaya eh. Oh,
Gusto mo pa bang pumunta ng Pilipinas? Oo, isama mo ako doon. Sige ba? Pero, mukhang dapat na nating asahan na maraming mga CCTV doon pagdating natin. Baka nga, hiraman agad ako ng pera dahil Amerikanong kasama ko at mayaman daw. Pagbibiro pa nito sabay tawa. Dahil nga dooy natawa na lamang din si Travis. Hindi niya kasi lubos na aakalain na may mag-iisip na kapag sa Amerika nakatira ay mayaman ka na. Simula nga nooy mas nagkalapit pa nga ang dalawa sa isa't isa. Kapag naman kulang na kulang ang pera ni Travis, lalo na sa mga bayarin niya sa eskwela, ay pinapahiram siya ni Cindy. Ganoon din ang binata sa dalaga. Kapag si Cindy naman ang medyo kulang ang pera, lalo na kapag usaping pagpapadala na sa pamilya nito, ay ganoon naman ang ginagawa ng binata sa kanya. Salamat ha, hayaan mo, babayaran kita sa susunod na sahod. May sakit daw kasing anak ng kuya ko kailangan ng pera nun. Ay nako, saad ni Cindy dito. Ayos lang yun. Minsan mo na nga akong tinulungan. Kaya Cindy, ganun din ang ibabalik ko sa'yo. Tutulungan din kita. Ngiti ng binata dito. Dahil nga dooy mas lalo pang naging malalim ang tinginan ng dalawa sa isa't isa. At sa araw ng pagtatapos ni Travis ay wala siyang ibang kasama kundi si Cindy. Todo ang suporta nito sa kanya. Kaya nangako rin siya na ganoon din ang gagawin niya rito. At di nga nagtagal ay nagtapat na siya ng nararamdaman niya sa dalaga. Dahilan para maging emosyonal din si Cindy. Wala na akong ibang babaeng nakikitang mamahalin ko kundi ikaw lang, Cindy. Mahal na mahal kita. Pwede ba kitang maging nobya? Oo naman, Travis. Mahal na mahal din kita. Pakiramdam ko, ikaw lang kakampi ko dito sa mundo. Nakangiting sagot ni Cindy dito. Nagkaroon nga sila ng relasyon at naging mas masaya pa. Marahil ay nahanap nila sa isa't isa ang mga bagay, pagmamahal at importansya na hindi nila naramdaman sa kani-kanilang mga pamilya. Nang makapagtapos si Travis ay tumigil na siya sa pagtatrabaho sa kainan kung saan sila nagtatrabaho ni Cindy. At mas piniling pumasok sa isang mas malaking kumpanya kung saan agad siyang natanggap. Habang si Cindy naman ay nagpaiwan na muna doon sa kainan dahil kailangan na rin niyang makapag-ipon. Dinoble naman ni Travis ang kanyang sipag sa pagdaan ng mga araw. At di nga nagtagal ay unti-unti na rin siyang nakapag-ipon dahilan para makabili siya ng mga bagay na tiyak na kakailanganin niya. Hanggang sa di nga nagtagal ay naisipan niya nang mag-propose ng kasal sa nobya niyang si Cindy. Ikaw ang unang nobya ko. At gusto kong ikaw lang din ang huling babaeng aking mamahalin. Handa ng lahat, Cindy. May kaya na akong patunayan sa'yo. May kaya na akong ibuhay sa'yo at sa pamilya ng bubuuhin natin. Kaya ko nang maging asawa sa'yo at maging ama sa mga susunod na buwan o taon. Please, pakasalan mo ko. Napangiti naman si Cindy sa kabila ng mga luhang nagpapaunahan sa pagbagsak. Oo, Travis, papakasalan kita. Mahal na mahal din kita. At wala na rin akong nakikitang ibang lalaking na mamahalin ko sa habang buhay. Ikaw lang. Iyak ni Cindy. Maging ang binata ay naging emosyonal na rin ng mga sandaling iyon. Saka hinagkan sa labi ang nobya. Agad nilang pinagplanuhan ang kanilang kasal. Pero isa sa mga suhestyon ni Cindy na sa Pilipinas sila maikasal, bagay na sinang-ayunan naman ni Travis. Di nga nagtagal ay lumipad na sila doon papuntang Pilipinas. Doon na nakita at nakilala ni Travis ang pamilya ng kanyang fiancé. Doon na rin sila ikinasal. Kontento naman si Travis lalo na kapag nakikita niya kung gaano kasaya si Cindy. Kahit pa man hindi magawang i-appreciate ng pamilya nito ang lahat ng kanyang sakripisyo sa Amerika. Malaki ang pamilyang pinagmula ni Cindy.
At siksikan sila sa iisang maliit na bahay kaya matapos din ang kasal nila ay lumipad na sila pabalik sa Amerika. Para doon simulan ang buhay nila bilang mag-asawa. Ngunit sa unang linggo nila bilang mag-asawa ay napapansin ni Travis na madalas pa sekretong humihikbi si Cindy. Bagay na naitanong na nga niya dito. Sweetheart, ayos ka lang ba? May problema ka ba? Asawa mo ko kaya dapat alam ko kung ano ang mga problema mo. Saad niya dito. Nakakahiya sweetheart, wag na lang. Sige na, Cindy, sabihin mo na sa akin, baka may maitulong ako. Doon na nga huminga ng malalim si Cindy. At sinabi sa asawa ang mga mensaheng pinapadala ng pamilya niya sa kanya. Sinasabi kasi ng mga ito na kung hindi niya kayang humingi ng pera sa asawa nitong si Travis, ay bumalik na lamang daw ito sa pagtatrabaho para patuloy pa rin ang pagpapadala nito, bagay na hindi rin nagustuhan ni Travis. Kakaiba din yung pamilya mo, ano? Hindi pa ba sapat na ilang taon ka ding nagtrabaho para sa kanila? Wala ba talaga silang plano na pagpahingahin ka? Sweetheart, alam ko na ayaw mong sumama ang loob ng pamilya mo sa'yo. Pero kailangan mo ng tuldukan ng pagiging irresponsable nila. Oo, tutulong pa rin tayo sa kanila pero hindi na katulad ng dati. May limitasyon na ang lahat. Di na rin pwedeng oo lang tayo ng oo. Hayaan mo silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Lalo ng mga kapatid mo na may mga pamilya na. Dapat ding malaman ng magulang mo, partikular ng ina mo, na hindi tamang kinukonsente niya ang mga kapatid mong batugan. Pinal na wika ni Travis sa asawa. Hindi naman kasi tumigil si Cindy sa pagtatrabaho. Kahit pa ayaw na ni Travis na pagtrabahuhin siya. Nag-leave lang siya ng ilang linggo dahil umuwi sila ng Pilipinas at para na din sa honeymoon nilang mag-asawa. Matapos niyon ay balik realidad na naman siya. Sinunod niya ang sinabi ng asawang si Travis na may limitasyon na ang kanyang pagtulong lalo na ngayon na may asawa na siya. Makalipas pa ang ilang buwan ay nagdadalang tao na nga si Cindy. Kaya masayang masaya si Travis. Ano kaya kung tumigil ka na sa pagtatrabaho dun sa kainan, sweetheart? Sige na, magpahinga ka na. Sweetheart, nasanay na ako sa trabaho ko. Kaya parang nagkakasakit ako kapag wala akong ginagawa. Tsaka kapag malaki na tong tiyan ko, titigil naman ako eh. Sa ngayon nakaya ko pa. Magtatrabaho na muna ako please. Sige, basta ihahatid at susunduin kita sa trabaho mo para masiguro kong ligtas ka. Napangiti naman si Cindy bilang tugon. Masaya ito dahil pumayag ang asawang si Travis sa nais niya. Naging maayos naman ang buhay ng mag-asawa at makalipas nga lamang ng ilang buwan ay tuluyan nang nanganak si Cindy ng isang napakagandang batang babae. Naging masaya ang kanilang pamilya. At mas lumaki pa dahil nasundan pa ito ng isang gwapong lalaki na kamukhang kamukha ni Travis. Saktong nasa 5 taon ang panganay nila. At magtatlong taon ang bunso nilang anak ay nagpasya na si Cindy na bumalik sa trabaho. Sigurado ka ba talaga, sweetheart? Alam mo, kung ako lang talagang masusunod, ayaw ko nang magtrabaho kay. Dito ka na lang kaya sa bahay. Bantayan mo na lang ang mga anak natin. Alagaan mo sila. Wika ni Travis nang minsay kausapin siya ni Cindy tungkol sa plano nito. Sweetheart, wala na nga akong mahihiling pa dahil nakapangasawa ko ng isang katulad mo. At may 2 pa tayong anghel na siyang nagbibigay ng lakas at sigla sa araw-araw ko. Pero may gusto rin naman akong gawin para sa kanila. Gusto kong tulungan ka sa paghahanda para sa kinabukasan ng 2 nating anak. Saglit namang napaisip si Travis. Kaya nga ako kumakain ng husto, diba? Para sa inyo. Di mo na kailangan gawin yun, sweetheart. Paubaya mo na sa akin. Please, sweetheart, hayaan mo na ako. Ay, eto ba'y kagustuhan mo talaga o may natanggap ka na namang mensahe galing sa pamilya mo? Travis, wala na. Ako na lang nagkukusa. Tsaka simula ng mga anak ako sa 2 nating anghel, tumigil na muna ako sa pagpapadala. Wala akong trabaho Tsaka hindi mo naman din responsibilidad ng pamilya ko. Desisyon ko na to, sweetheart, kaya sige na, pumayag ka na.
Sa huli ay wala na ring nagawa pa si Travis kundi ang payagan ng kanyang asawa. Noon din ay bumalik na nga si Cindy sa pagtatrabaho. Hanggang sa parehas na nga silang naging abala sa kanilang mga trabaho kaya doon na nagpasya si Travis na kumuha ng kasambahay. Noong una ay ayaw pa sana ni Cindy na kumuha sila ng kasambahay dahil gusto niyang maging hands-on pa rin sa kanyang asawa at mga anak pero dahil hindi na rin kaya ng katawang lupa niya ang pagod galing sa trabaho at magtrabaho pa sa bahay ay pumayag na rin siya. Naging panatag naman siya dahil Pinay ang nakuha nilang kasambahay. Kaya tuwang-tuwa si Cindy nang dumating ito sa kanilang bahay. Ang gawain mo dito sa bahay, maglinis, magluto at mag-alaga ng bata. Hindi ka naman siguro tamad, no? Wika pa ni Travis sa bagong hire nilang kasambahay na si Nida. Sweetheart, ano ba? Sige na, doon ka na. Ako na ang bahalang makipag-usap dito. Kabayan ko naman to eh. Sabad ni Cindy. Umalis naman agad si Travis at dumiretso na sa kanyang silid para magbihis. Kagagaling lang kasi nito sa trabaho kaya medyo mainit ang ulo nito. Hello kabayan, ako si Cindy. Pinay din ako. Ang asawa ko naman siya si Travis. May dugong Pinoy din yun. Pasensya ka na ha. Mainit lang ang siguro ang ulo nun dahil may aberya lang kaunti sa opisina. Usal naman ni Cindy kay Nida. Ayos lang po, madam. Naiintindihan ko po. Ako naman po si Nida. Nabasa ko na nga ang impormasyon mo. Alam mo, tuwang-tuwa ako nang malaman ko na Pinay ang magiging kasambahay namin. Para naman may kakampi ako sa bahay na to, no? Dumudugo na rin kasi talaga ang ilong ko minsan eh, sa kaka-Ingles. Pagbibiro pa nito. Maayos naman ang trabaho ni Nida bilang kasambahay sa mag-asawang si Cindy at Travis. Siya rin ang nagbabantay sa dalawang anak ng mga amo at masasabi niyang hindi naman ganoon kabigat ang mga nakatoka niyang trabaho. Kaya may oras pa siyang makapagpahinga. Pero ang hindi maintindihan ni Travis ay kung bakit may kakaiba siyang nararamdaman kay Nida na galit. Kahit alam naman niya sa sarili nito na mabait ito. Masipag at napagpapagod pa sa pag-aalaga sa kanyang mga anak ay pinapagalitan niya pa rin ito. Minsan nga kapag napapagalitan niya si Nida ay pinagtatanggol agad ng asawa niyang si Cindy o minsan ang anak niya ang dumidepensa sa kasambahay. Travis, ba't mo naman pinapagalitan si Nida? Wala namang ginawa yung tao. Singhal ni Cindy sa kanya nang nasa loob na sila ng kanilang silid. Ewan ko ba, basta naiinis ako sa kanya. Mag-hire na lang kaya tayo ng ibang kasambahay. Sweetheart, hindi pwede. Madalang na lang ang mga kasambahay na mapagkakatiwalaan ngayon. Kung ano man ang dahilan mo kung bakit bigla ka na lang nagagalit kay Nida, sabihin mo sa akin ha. O sa kanya para maintindihan ka namin, hindi yung wala kang rason, okay? Tumango na lamang si Travis at napahinga ng malalim. Ang totoo ay hindi niya rin talaga maipaliwanag kung bakit ganoon na lamang ang init ng ulo niya kapag nakikita niya si Nida. Pero kahit na ganoon pa man, pagbubutihin niya pa rin ang kontrolin ng emosyon at labanan ang galit niya dito na hindi niya alam kung saan nagsisimula. Isang araw nang makaalis ang mga amo ni Nida ay pinatulog na muna niya ang dalawang bata bago na sinimulang linisin ang kwarto ng mga amo. Tulad na rin ang ibinili ng mga ito sa kanya. Pagkapasok niya ay inayos niya muna ang kama ng mga ito. Ngunit ilang sandali lang ay ganoon na nga ang pangungunot ng noo ni Nida nang makita ang isang picture frame na nakalagay sa maliit na cabinet na nasa gilid ng kama ng mag-asawa. Lumapit siya dito at doon na niya napagtanto na ang larawang naroon ay walang iba kundi ang larawan ng nanay niya na matagal niya nang hindi nakikita. Diyos ko, bakit nandito ang larawan ni nanay? Natanong niya sa sarili. May kutob na siya sa kanyang isipan ng mga sandaling iyon. Pero mas pinili niyang ikubli na muna iyon at huwag ipagsabi kahit na kanino. Hanggang sa lumipas pa nga ang ilang araw, ay ganoon na lamang ang kagustuhan niyang itanong sa among lalaki na si Travis ang tungkol sa larawan ng kanyang ina na nakita niya sa kwarto nito.
pero wala siyang lakas ng loob. "Nida!" Rinig niyang pagtawag sa kanya ni Travis. "Bakit po, sir? Tulog na ba ang mga bata?" "Opo, sir. Pinatulog ko na po sa mga kwarto nila." "Wala ka na bang gagawin?" "Wala na po, sir. Papasok na rin po ako sa kwarto ko para matulog po." "Pwede bang dalhin mo munang mga gamot ko sa kwarto, pati na rin yung gamot ni Cindy?" "Sige po, sir. Susunod na po ako." Matapos niyon ay dire-diretso na si Travis sa silid nilang dalawa ng asawa niyang si Cindy. "Sweetheart, sinida nang inutusan ko na kumuha ng gamot sa baba." "Gising pa siya?" "Oo, patulog na daw." "Ikaw naman, nung inutusan mo pa siya, ipatulog na nga. Alam mo, Travis, bakit gano'n na lang init ang ulo mo sa kanya? Wala naman siyang ginagawa sa'yo, tsaka mabait at masipag si Nida." "Hindi ko rin alam. Basta bigla-bigla na lang ako naiinis sa kanya." Natigil naman sila sa pag-uusap nang marinig nilang mahihinang katok mula sa kanilang pinto. "Pasok!" sigaw ni Travis. "Sir, nandito na po ang gamot mo at gamot ni Madam. May tubig na rin po akong kinuha." "Salamat, Nida. Pakilagay na lang sa mesa." Iyon naman agad ang ginawa ni Nida at nilapag na sa maliit na lamesang naroon ang tray na may lamang gamot at tubig. Ngunit ng mga sandaling iyon ay agad rin siyang napako sa kanyang kinatatayuan nang makita na naman niya ang larawan ng ina. Ilang minuto din siyang nakatitig sa larawang iyon, bagay na napansin na ni Travis at nagsalita. "Nida, ayos ka lang ba? Bakit parang titig na titig ka sa kanya?" Humugot naman muna ng isang malalim na buntong hininga si Nida bago muling magsalita. Sir Travis, kaano-ano niyo po ang babaeng nasa larawan?" Lakas loob niyang tanong. Siya ang mami ko na yumao na." "Bakit mo tinatanong?" Sa narinig ay doon na nga hindi napigilan ni Nida ang kanyang mga luha sa pagbagsak. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Dahil bukod sa nakumpirma niya na ang magkapatid nga sila ni Travis, hindi niya akalain ng ina na matagal na niyang hindi nakikita ay wala na pala sa mundong ibabaw. "Nida, ayos ka lang? Bakit ka nanginginig?" Nag-aalalang wika na rin ni Cindy na nooy tumayo na para alalayan ang kasambahay. Madam, ang ina po ni Sir Travis ay ina ko rin po." "Ha? Ano? Ang ina ng asawa ko at ang ina mo ay isa? Teka, ibig sabihin..." Nagkatinginan si Cindy at Travis nang may maresolba silang puzzle. Napagtanto nila na ang kasambahay nilang si Nida at Travis ay magkapatid sa ina. Sinubukan muna nilang pakalmahin ang sistema ni Nida at pinainom ng tubig bago ito tanungin. "Nida, totoo ba ang sinasabi mo? Magkapatid tayo?" Paniniguro ni Travis. "Oo, sir. Ang totoo niyan, nung isang araw ko pa nakitang larawang yun, kaya doon palang kinutuban na ako. Di ko lang matanong-tanong. Patay na pala siya." "Oo, namatay siya. 15 anyos pa lang ako. May malubha siyang sakit. Nang mawala si mami, parang nawala ng kulay ang buhay ko. Nawalan ako ng karamay. Nagkaroon ng pamilya si Dad at doon ko naramdaman ang pag-iisa. Pero teka, mas matanda ka sa akin, di ba? Ibig sabihin ate kita. Paano kita naging kapatid? Paano mo naging nanay ang nanay ko?" Sunod-sunod nitong tanong. Dahil nga dooy unti-unti nang bumalik sa alaala ni Nida ang nakaraan kung saan umiiyak ang kanyang ina noon na iniimpake ang kanilang gamit na dalawa. 8 taong gulang pa lang noon si Nida. "Anak, sige na, kumilos ka na. Ano pa bang iniiyak-iyak mo dyan? Tara na. Baka maabutan pa tayo ng tatay mo." "Nay, wag na po. Hindi ko po kayang iwan si tatay. Mabait po si tatay, Nay." Iyak ni Nida. "Mabait? May mabait bang nananakit? Sige, sabihin na nating mabait ang tatay mo. Pero hindi na ako masaya sa kanya." "Bakit, Nay? Dahil may iba ka na?"
Totoo bang pinaparatang ni tatay sa'yo na may ibang lalaki ka doon sa ibang bansa? Isang OFW kasi ang ina ni Nida at ilang taon na din itong nagtatrabaho doon bilang isang domestic helper. Nang may makitang ama ni Nida ng mga larawan ng ginang kasamang isang foreigner, ay doon na ito naghinala at sinabing wala nang babalikan pa ang ginang basta't hindi hihiwalayan ng foreigner. Bumalik naman ito sa Pilipinas, pero hindi para ayusin ang kanilang pamilya, kundi para kuwain si Nida. Anak, yan bang sinabi ng tatay mo sa'yo? Ay, nakita ko po. Totoo po ba? Totoo po ba na kaya ayaw mo na halos umuwi dito ay dahil may iba ka na doon? Hindi mo na ba mahal si tatay? Hindi agad nakaimik ang ginang at sakto namang dumating ang tatay ni Nida na nooy nakainom pa. Ano to? Ano to ha? Aalis ka? Alis ka ulit? Doon ka ulit sa lalaki mo, no? Bakit? Dahil ba mapera siya at ako isang hamak na tricycle driver lang? Baayos naman ang pamumuhay natin na. Pero simula nang maging ibang bansa ka, naging malabo na. Singhal nito. Wala ka nang pakialam doon, Tonyo. Hayaan mo na ako makaalis kasama si Nida. Wow! At talagang isasama mo pa ang anak natin? Oo, dahil mas may kakayahan akong buhayin siya kesa sa'yo. Nida, anak, tara na! Nang hindi gumalaw si Nida ay muling sumigaw ang ginang. Nida! Ay, ayoko po. Dito na lang po tayo. Ayaw mong umalis kasama ako? Gusto mo talaga dito sa tatay mo? O sige, dito ka. Pero sana wag mong pagsisihan ang naging desisyon mo, Nida. Iyon na nga ang huling salitang narinig ni Nida mula sa kanyang ina. Naiwan siya sa kanyang ama. At kahit mahirap ang buhay nila'y hindi siya nagsisisi na nagpaiwan siya. Bumalik lamang si Nida sa realidad nang magsilitang muli si Travis. Kapatid nga talaga kita. Nakakatandang kapatid. Nasaan ang tatay mo ngayon? Matagal na rin siyang pumanaw, Travis. May asawa at mga anak na ako. Kaya lang hindi pwedeng mga ibang bansa ang asawa ko eh. Dahil may sakit siya. Kaya ako nang naglakas loob na pumunta dito. Mas pinili ni nanay ang daddy mo. At di naglaon na buo ka, Travis. Simula noon, wala na akong balita pa kay nanay. Pero isa lang ang sigurado ako. Galit siya sa akin. Dahil mas pinili ko si tatay. Ramdam ni Travis ang lungkot sa boses ng kapatid niya kaya walang ano-ano'y niyakap niya ito. Patawarin mo ko, ate. Patawarin mo si daddy sa pagsira ng pamilya noon. At patawarin mo si mami dahil iniwan niya kayo noon dahil sa amin. Kung alam ko lang at kung may nabanggit lang si mami sa akin noon tungkol sa'yo. Matagal na kitang pinahanap at tinulungan. Tiyak ko na kung nandito pa si mami ngayon, hihingi din siya ng tawad sa'yo. Pero dahil wala na siya, ako na lang hihingi ng pasensya. Patawarin mo kami, ate. Emosyonal na wika ni Travis. Wala kang kasalanan, Travis. Masaya din ako na sa lahat ng tao dito sa Amerika na pwede kong maging amo ay sariling kapatid ko pa. Sa muli ay panay pa rin ang paghingi ng tawad ni Travis kay Nida at nagyakapan na ang dalawa. Simula din noon ay tinuring na ang pamilya ni Travis si Nida dahil tunay niya naman talaga itong kadugot kapamilya. Kaya pala hindi niya maipaliwanag kung bakit bigla-bigla na lamang siyang nakakaramdam ng di maipaliwanag na galit kay Nida noon. Yun pala ay dahil konektado silang dalawa. Sobrang saya ni Travis. Dahil sa hinaba-haba ng panahon, hindi niya aakalaing may kapatid pala siya at isa pang pamilya na kakapitan. Di nagtagal ay nagpasya sila ng asawa niyang si Cindy at ang dalawa niyang anak na sumama sa Pilipinas kay Nida para doon magbakasyon kahit 2 linggo lang. Doon nakita ni Travis ang mapait na buhay ng pamilya ng kanyang ate Nida. Kaya doon pa lang nangako siya sa mga ito na tutulungan niya ito para makabangon.
Binigyan niya ang kapatid ng pera pangpuhunan sa negosyong gusto nitong itayo. Binilhan niya rin ng tricycle ang asawa ng ate niya para makapamasada kahit papaano. At hindi naman siya binigo ng mga ito dahil kahit nakabalik na sila sa ibang bansa ay panay pa rin ang pag-uusap nila ng kanyang ate Nida. At lagi pang may update sa negosyong ibinigay niya na ngayon ay may extension at patuloy pa rin sa paglago. Wala nang mahihiling pa si Travis ng mga sandaling iyon. Sobrang saya niya dahil hindi inaasahang pagkakataon ay nakilala niya ang kapatid niya sa ina. Minsay, nasasabi pa niya na kung buhay lang sana ang mami niya ay tiyak nasasaya ito ng husto dahil kumpleto na sila. Ngayon, may komunikasyon pa rin ang magkapatid at kapag may oras ang pamilya ni Travis ay nagbabakasyon sila sa Pilipinas para magkakilanlan pa sila sa isa't isa. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Aking Kapatid.